Ang tunog ng nabasag na salamin ang gumising sa diwa ni Sheena del Rosario. Hindi ito isang malakas na pagbagsak. Ito ay isang maliit, halos paos na tunog na sinundan ng isang mahinang hikbi na tila pinipigilan. Ang hikbing iyon. Iyon ang nagpatayo sa kanya mula sa kinauupuan niya sa kanilang maliit na hardin. Galing iyon sa silid ng kanyang mga magulang. Dahan-dahan siyang lumapit sa nakasaradong pinto. Ang puso niya'y biglang nagsimulang kumabog ng mabilis. "Hindi ko na kaya, Ricardo. Hindi ko na kaya," narinig niyang sabi ng kanyang ina, si Althea, sa pagitan ng mga hagulgol. "Magtiwala ka lang sa akin, Althea. Makakahanap tayo ng paraan," sagot ng kanyang ama. Pero ang boses nito, na dati laging puno ng kumpiyansa, ay basag at nanginginig. Hindi na nakatiis si Sheena. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang tanawing bumungad sa kanya ay habambuhay na mananatili sa kanyang alaala. Ang kanyang ina ay nakaupo sa gilid ng kama. Ang muka ay nakasubsob sa mga palad. Ang kanyang ama, ang haligi ng kanilang tahanan, ay nakatayo malapit sa bintana. Nakatalikod. Ngunit kitang-kita sa anyo ng kanyang mga balikat ang bigat ng isang problemang hindi niya kayang pasanin. Sa sahig, sa tabi ng paa ng kanyang ina, ay naroon ang mga piraso ng nabasag na picture frame. At sa gitna ng mga ito, nakalukot na parang basura, ay isang piraso ng papel. "Mama? Papa?" Halos pabulong na tanong ni Sheena. Sabay silang napalingon sa kanya. Sa mga mata nila, nakita ni Sheena ang isang emosyon na hindi pa niya kailanman nakita roon. Ang purong takot. "Anak!" Sinubukan ng kanyang ama na ngumiti. Ngunit ito'y bigo. Hindi pinansin ni Sheena ang kanilang mga tingin. Ang kanyang atensyon ay napunta sa papel na nasa sahig. Yumuko siya at pinulot ito. Habang binubuklat niya ang lukot na papel, naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang mga salitang nakasulat sa itaas ay tila tumalon at sumampal sa kanya. Binasa niya ang mga sumunod na linya. Ang mga mata niya ay mabilis na tumakbo sa bawat salita. Ngunit hirap na hirap ang kanyang isip na intindihin ang mga ito. Utang. Malaking halaga. Mga numerong may napakaraming zero. Pangalan ng kumpanya ng kanyang ama. At isang pangalan na paulit-ulit na binanggit. Mr. Z. "Sino si Mr. Z?" tanong niya. Ang boses niya'y halos hindi na marinig. Napayuko ang kanyang ama at doon, sa wakas, ay tuluyan ng bumigay. "Patawarin mo kami, anak," sabi nito. Ang boses ay puno ng pagsisisi. "Sinubukan ko lang naman na palaguin ang negosyo. May isang investor na nag-alok ng tulong. Si Mr. Z. Akala ko ito na ang solusyon, pero isa pala itong patibong." Doon na ikinuwento ng kanyang ina ang lahat. Ang mga maling desisyon sa negosyo. Ang pagtanggi ng kanyang ama sa tulong ng mga kaibigan dahil sa pride. Ang paglapit sa isang misteryosong investor na nag-alok ng napakagandang kasunduan na sa huli ay naging isang bangungot na unti-unting lumamon sa lahat ng kanilang pinaghirapan. Ang bahay na ito, ang kumpanyang itinayo ng kanyang ama mula sa wala. Ang lahat ay mawawala. Napaupo si Sheena sa sahig. Hawak-hawak pa rin ang liham. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanyang mga magulang. Nakita niya ang kanilang kahihiyan, ang kanilang sakit. At sa sandaling iyon, isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Hindi siya papayag na matapos ang lahat ng ganito. Tumayo siya. Ang kanyang mga binti ay nanginginig pa rin. May paraan pa ba?" Umiling ang kanyang ina. "Huli na ang lahat, Sheena. Binigyan na nila tayo ng taning. Sa loob ng 1 linggo, kailangan na nating lisanin ang bahay na ito. 1 linggo. 7 araw para baguhin ang kanilang tadhana." Pumasok si Sheena
Sa kanyang silid, ang isip niya'y blanko. Paano? Saan sila magsisimula? Habang nag-iisip, napadako ang kanyang tingin sa isang lumang business card na nakasuksok sa gilid ng kanyang salamin. Ibinigay iyon sa kanya ng kanyang ama noon. Isang paalala raw sa isang seminar na kanilang dinaluhan. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ama noon. Ang taong yan, sabi nito, na may halong paghanga at pag-iingat, kayang bilhin ang kahit ano at kahit sino. Huwag kang lalapit sa mga taong katulad niya, anak. Mapanganib sila. Mapanganib. Ngunit sa puntong ito, ano pa ba ang mas mapanganib kaysa sa mawala ang lahat? Kinuha ni Sheena ang card. Tinitigan niya ang pangalan. Alexus Montreal. Isang pangalan na nagpapahiwatig ng kapangyarihan. Isang pangalan na maaring maging kanilang huling pag-asa. Humugot siya ng isang malalim na hininga. Pinunasan ang kanyang mga luha at pinalitan ang takot sa kanyang puso ng isang desperadong determinasyon. Ang susunod na eksena ay hindi na naganap sa kanilang tahanan. Si Sheena ay nakatayo na sa harap ng isang nagtataasang gusali na gawa sa salamin at bakal. Ang pangalang Montreal ay nakaukit sa ginto sa itaas ng malaking pinto. Ang mga taong naglalakad palabas at papasok ay abala. Nakasuot ng mamahaling damit. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at may tiwala sa sarili. Naramdaman ni Sheena ang pagiging maliit niya. Siya ay isang langgam na susubukang umakyat sa bundok. Ngunit sa pag-iisip sa umiiyak na mukha ng kanyang ina at sa nanlulumong anyo ng kanyang ama, humigpit ang hawak niya sa kanyang bag. Itinayo niya ang kanyang ulo, huminga ng malalim, at humakbang pasulong. Pumasok siya sa loob ng lungga ng leon, handang isakripisyo ang lahat para sa kanyang pamilya. Ang bawat hakbang ni Sheena sa makintab na sahig ng lobi ng Montreal Corporation ay tila umiitso. Isang anunsyo ng kanyang kawalan ng karapatang mapunta sa lugar na yon. Ang hangin sa loob ay malamig, artipisyal. Ang mga empleyadong nakakasalubong niya ay gumagalaw nang may tiyak na layunin. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Ang kanilang mga suot ay plansado. Wala ni isang ngumingiti. Nang marating niya ang reception desk, isang babaeng may matalas na tingin ang sumalubong sa kanya. Yes, ma'am. Do you have an appointment? Wala po. Nauutal na sagot ni Sheena. Pero kailangan ko po sanang makausap si Mr. Montreal. It's an urgent matter. Tiningnan siya ng sekretarya mula ulo hanggang paa, isang mabilis na pagsusuri na nagparamdam kay Sheena na para siyang isang basahang itinapon sa isang malinis na sahig. I'm sorry, ma'am. Mr. Montreal doesn't see anyone without an appointment. Please. Pagmamakaawa ni Sheena, ang pride niya'y unti-unti nang natutunaw. Kahit 5 minuto lang. Ito po ay tungkol sa Del Rosario Enterprises. Sa pagbanggit ng pangalan ng kumpanya ng kanyang ama, tila may nagbago sa ekspresyon ng babae, itinaas nito ang telepono at bumulong ng ilang salita. Pagkatapos ng ilang sandali, ibinaba nito ang telepono at tumingin kay Sheena na may bagong pagtataka sa mga mata. The CEO will see you. 35th floor. Take the private elevator. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Sheena. Ang pagsakay sa pribadong elevator na mabilis at tahimik na umakyat ay nagbigay sa kanya ng ilang sandali para huminga. Ngunit habang papalapit siya sa 35th floor, lalo lang bumibigat ang kanyang dibdib. Ang opisina ni Alexus Montreal ay hindi isang opisina. Isa itong kaharian. Malawak ito. Minimalist ang disenyo at halos buong pader ay gawa sa salamin na nagbibigay ng tanawin sa buong syudad. Sa gitna ng lahat ng ito, nakaupo sa isang malaking mesa ay ang hari. Si Alexus Montreal ay eksakto tulad ng nasa mga litrato, matikas, may matalim na panga, at mga matang tila kayang basahin ang pinakatatago mong sikreto. Ngunit walang litrato,
ang kayang magpakita ng aura ng kapangyarihan na bumabalot sa kanya. Isang kapangyarihan na nanlalamig at nanliliit. Hindi siya tumayo. Hindi man lang siya tumingin ng direkta kay Sheena. Ang kanyang atensyon ay nasa isang dokumentong binabasa niya. "You have 5 minutes, Sanyu. Bayaniz," sabi niya. Ang boses ay kasing lamig ng hangin sa labas ng bintana. Napalunok si Sheena. Inilapag niya ang folder na dala niya sa mesa. "Mr. Montreal, ako po si Sheena Del Rosario, anak ni Ricardo Del Rosario." "I know who you are," sagot niya. Hindi pa rin inaalis ang tingin sa papel. Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Sheena. "Ang pamilya ko po, ang kumpanya namin, may problema po kami sa isang investor, si Mr. Z." Sa wakas, itinaas ni Alexos ang kanyang tingin. Tinitigan niya si Sheena at sa ilalim ng tinging iyon, naramdaman ni Sheena na para siyang isang insektong nakatusok sa isang board para pag-aralan. "And what do you want me to do about it?" "Gusto ko po sanang humingi ng tulong." Halos pabulong na sabi ni Sheena. "Isang loan. Kahit anong paraan para mabayaran ang utang namin. Ibabalik po namin ang lahat, kahit may interes pa. Kailangan lang po namin ng pagkakataon." Kinuha ni Alexos ang folder ni Sheena. Binuklat niya ito. Ang kanyang mukha ay walang emosyon habang tinitingnan ang mga dokumento na kumakatawan sa pagbagsak ng buong buhay ng pamilya ni Sheena. Tiningnan niya ito na parang listahan lamang ng bibilhiin sa grocery. Pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, isinara niya ang folder. No. Isang salita. Simpleng-simple, ngunit tumagos ito sa puso ni Sheena na parang isang punyal. Pero hindi niyo pa po tinitingnan lahat. "I don't invest in failing companies, Miss Del Rosario." Putol niya. "You are wasting my time." Tumayo siya. Isang senyales na tapos na ang kanilang pag-uusap. Gumuho ang lahat ng pag-asa ni Sheena. Naramdaman niya ang pag-iinit ng kanyang mga mata. Tumayo na rin siya. Talunan. "Salamat po sa oras ninyo," sabi niya at tumalikod na para umalis. "Wait." Natigilan si Sheena. Dahan-dahan siyang lumingon. Si Alexos ay nakatayo pa rin. Ngunit ngayon, may kakaiba sa kanyang mga mata. Isang kalkulasyon. "There is one way," sabi niya. Ang boses ay mababa at dahan-dahan. "I can make all of this disappear. The debt, your family's problems. I will save your company." Isang sinag ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Sheena. "Talaga po? Paano?" Lumakad si Alexos palapit sa kanya. Sa bawat hakbang niya, pakiramdam ni Sheena ay lumiliit ang mundo sa kanilang paligid. Huminto siya sa mismong harapan ni Sheena. Napakalapit na kaya niyang amuyin ang mamahalin nitong pabango. "The condition is not financial." Tinitigan niya ito sa mata. Ang mga mata na ngayon ay hindi na blanko, kundi puno ng isang matinding pagnanasa na hindi maintindihan ni Sheena. "Pakasalan mo ako." Ang 4 na salitang yon ay bumagsak na parang bomba. Hindi na proseso ng isip ni Sheena ang narinig. Nagbibiro ba siya? Isa ba itong masamang panaginip? Ano po?" "Marry me." Ulit niya. Walang bakas ng pagbibiro sa kanyang boses. "Become my wife. In exchange, I will wipe your family's slate clean. That is my offer. Take it or leave it." Napaatras si Sheena. Ang kahihiyan, ang insulto. Tinitingnan niya siya na parang isang bagay na maaaring bilhin. Isang kalakal. Ngunit sa likod ng galit na nagsisimulang umusbong, nakita niya ang mga imahe. Ang umiiyak niyang ina. Ang balikat ng kanyang ama na pasa ng buong mundo. Ang kanilang tahanan. Ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Kapalit ng kanyang kalayaan. Tumulo ang isang butil ng luha mula sa kanyang mata. Sinundan ng isa pa. Ang lalaking nasa harapan niya ay hindi isang tagapagligtas. Isa siyang demonyo na nag-aalok ng isang kasunduan.
At siya sa puntong ito ay walang ibang pagpipilian kundi ibenta ang kanyang kaluluwa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ayaw makita ang nagtatagumpay na tingin sa mukha ni Alexios. At sa katahimikan ng malawak na opisina, isang boses ang narinig. Mahina, basag, at puno ng pagsuko. Pumapayag ako. Ang bawat hakbang ni Sheena sa makintab na sahig ng lobby ng Montreal Corporation ay tila umietso, isang anunsyo ng kanyang kawalan ng karapatang mapunta sa lugar na yon. Ang hangin sa loob ay malamig, artipisyal. Ang mga empleyadong nakakasalubong niya ay gumagalaw ng may tiyak na layunin. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Ang kanilang mga suot ay plansado. Wala ni isang ngumingiti. Nang marating niya ang reception desk, isang babaeng may matalas na tingin ang sumalubong sa kanya. "Yes, ma'am. Do you have an appointment?" Wala po." Nautal na sagot ni Sheena. "Pero kailangan ko po sanang makausap si Mr. Montreal. It's an urgent matter." Tiningnan siya ng sekretarya mula ulo hanggang paa. Isang mabilis na pagsusuri na nagparamdam kay Sheena na para siyang isang basahang itinapon sa isang malinis na sahig. "I'm sorry, ma'am. Mr. Montreal doesn't see anyone without an appointment. Please." Pagmamakaawa ni Sheena, ang pride niya'y unti-unti nang natutunaw. Kahit 5 minuto lang. Ito po ay tungkol sa Del Rosario Enterprises. Sa pagbanggit ng pangalan ng kumpanya ng kanyang ama, tila may nagbago sa ekspresyon ng babae. Itinaas nito ang telepono at bumulong ng ilang salita. Pagkatapos ng ilang sandali, ibinaba nito ang telepono at tumingin kay Sheena na may bagong pagtataka sa mga mata. "The CEO will see you. 35th floor. Take the private elevator." Hindi na nag-aksaya ng panahon si Sheena. Ang pagsakay sa pribadong elevator na mabilis at tahimik na umakyat ay nagbigay sa kanya ng ilang sandali para huminga. Ngunit habang papalapit siya sa 35th floor, lalo lang bumibigat ang kanyang dibdib. Ang opisina ni Alexios Montreal ay hindi isang opisina. Isa itong kaharian. Malawak ito, minimalis ang disenyo, at halos buong pader ay gawa sa salamin na nagbibigay ng tanawin sa buong syudad. Sa gitna ng lahat ng ito, nakaupo sa isang malaking mesa ay ang hari. Si Alexios Montreal ay eksakto, tulad ng nasa mga litrato, matikas, may matalim na panga, at mga matang tila kayang basahin ang pinakatatago mong sikreto. Ngunit walang litrato ang kayang magpakita ng aura ng kapangyarihan na bumabalot sa kanya. Isang kapangyarihan na nanlalamig at nanliliit. Hindi siya tumayo. Hindi man lang siya tumingin ng direkta kay Sheena. Ang kanyang atensyon ay nasa isang dokumentong binabasa niya. "You have 5 minutes, sabi niya. Ang boses ay kasing lamig ng hangin sa labas ng bintana. Napalunok si Sheena. Inilapag niya ang folder na dala niya sa mesa. "Mr. Montreal, ako po si Sheena Del Rosario, anak ni Ricardo Del Rosario." "I know who you are," sagot niya. Hindi pa rin inaalis ang tingin sa papel. Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Sheena. "Ang pamilya ko po, ang kumpanya namin. May problema po kami sa isang investor, si Mr. Z." Sa wakas, itinaas ni Alexios ang kanyang tingin. Tinitigan niya si Sheena at sa ilalim ng tinging iyon, naramdaman ni Sheena na para siyang isang insektong nakatusok sa isang board para pag-aralan. "And what do you want me to do about it?" "Gusto ko po sanang humingi ng tulong." Halos pabulong na sabi ni Sheena. "Isang loan. Kahit anong paraan para mabayaran ang utang namin. Ibabalik po namin ang lahat. Kahit may interes pa. Kailangan lang po namin ng pagkakataon." Kinuha ni Alexios ang folder ni Sheena. Binuklat niya ito. Ang kanyang mukha ay walang emosyon habang tinitingnan ang mga dokumento na kumakatawan sa pagbagsak ng buong buhay ng pamilya ni Sheena.
Tiningnan niya ito na parang listahan lamang ng bibilhin sa grocery. Pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, isinara niya ang folder. No, isang salita. Simpleng-simple, ngunit tumagos ito sa puso ni Sheena na parang isang punyal. Pero hindi niyo pa po tinitingnan lahat. I don't invest in failing companies, Miss Del Rosario. Putol niya. You are wasting my time. Tumayo siya. Isang senyales na tapos na ang kanilang pag-uusap. Gumuho ang lahat ng pag-asa ni Sheena. Naramdaman niya ang pag-iinit ng kanyang mga mata. Tumayo na rin siya. Talunan. Salamat po sa oras ninyo, sabi niya at tumalikod na para umalis. Wait! Natigilan si Sheena. Dahan-dahan siyang lumingon. Si Alexus ay nakatayo pa rin, ngunit ngayon may kakaiba sa kanyang mga mata. Isang kalkulasyon. There is one way, sabi niya. Ang boses ay mababa at dahan-dahan. I can make all of this disappear. The debt, your family's problems. I will save your company. Isang sinag ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Sheena. Talaga po? Paano? Lumakad si Alexus palapit sa kanya. Sa bawat hakbang niya, pakiramdam ni Sheena ay lumililiit ang mundo sa kanilang paligid. Huminto siya sa mismong harapan ni Sheena. Napakalapit na kaya niyang amuyin ang mamahalin nitong pabango. The condition is not financial. Tinitigan niya ito sa mata. Ang mga mata na ngayon ay hindi na blangko, kundi puno ng isang matinding pagnanasa na hindi maintindihan ni Sheena. Pakasalan mo ako. Ang apat na salitang yon ay bumagsak na parang bomba. Hindi na proseso ng isip ni Sheena ang narinig. Nagbibiro ba siya? Isa ba itong masamang panaginip? Ano po? Marry me, ulit niya. Walang bakas ng pagbibiro sa kanyang boses. Become my wife. In exchange, I will wipe your family's slate clean. That is my offer. Take it or leave it. Napaatras si Sheena. Ang kahihiyan. Ang insulto. Tinitingnan niya siya na parang isang bagay na maaaring bilhin. Isang kalakal. Ngunit sa likod ng galit na nagsisimulang umusbong, nakita niya ang mga imahe. Ang umiiyak niyang ina. Ang balikat ng kanyang ama, napasa ng buong mundo. Ang kanilang tahanan. Ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Kapalit ng kanyang kalayaan. Tumulo ang isang butil ng luha mula sa kanyang mata. Sinundan ng isa pa. Ang lalaking nasa harapan niya ay hindi isang tagapagligtas. Isa siyang demonyo na nag-aalok ng isang kasunduan. At siya sa puntong ito ay walang ibang pagpipilian kundi ibenta ang kanyang kaluluwa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ayaw makita ang nagtatagumpay na tingin sa mukha ni Alexus. At sa katahimikan ng malawak na opisina, isang boses ang narinig. Mahina, basag at puno ng pagsuko. Pumapayag ako. Walang bulaklak, walang puting bestida, walang mga ngiti at pagbati mula sa mga kaibigan at pamilya. Ang kasal ni Sheena Del Rosario at Alexus Montreal ay naganap sa loob ng isang opisina ng huwes. Mabilis, tahimik, at kasing personal ng pagpirma sa isang business contract. Pagkatapos ng seremonya, walang kahit anong salo-salo. Isang mamahaling itim na kotse ang naghihintay sa kanila sa labas. Hindi sila nag-usap sa buong biyahe. Si Sheena ay nakatingin lamang sa labas ng bintana. Pinapanood ang pagdaan ng mga gusali at mga taong hindi alam na sa sandaling iyon, ipinagbili na niya ang kanyang buong buhay. Si Alexus naman ay abala sa kanyang cellphone na para bang ang katabi niya ay hindi ang kanyang bagong asawa, kundi isang kasamang pasahero lamang. Huminto ang kotse sa harap ng isang napakalaking gate na bumukas ng kusa. Ang bumungad kay Sheena ay hindi isang bahay, kundi isang palasyo. Isang modernong mansyon na napapaligiran ng isang perpektong hardin.
Ito ay maganda, walang duda. Ngunit ang ganda nito ay malamig at walang buhay. Pagpasok nila sa loob, isang katulong na nakauniporme ang sumalubong sa kanila at kinuha ang iisang maliit na maleta ni Sheena. Dalhin mo yan sa guest room sa West Wing. Utos ni Alexis, hindi man lang tinitingnan si Sheena. Guest room. Tumagos ang mga salitang yon sa puso ni Sheena. Hindi man lang sa master's bedroom, isa lamang siyang bisita sa paraisong ito. Sinundan ni Sheena ang katulong sa isang mahabang pasilyo na may matataas na kisame at mga pader na pinalamutian ng mga painting na hindi niya maintindihan. Ang silid na pinagdalhan sa kanya ay mas malaki pa sa sala ng kanilang dating bahay. May sarili itong banyo na gawa sa marmol, isang walk-in closet na walang laman, at isang balkonahe na may tanawin ng hardin. Ang lahat ng gamit ay mamahalin at elegante. Ngunit habang nakatayo siya sa gitna ng silid, naramdaman niya ang pag-iisa ng higit pa kaysa dati. Ito ang kanyang magiging kulungan, isang ginintuang hawla. Nang gabing iyon, pumasok si Alexis sa kanyang silid nang hindi kumakatok. May dala siyang isang manipis na folder. Basahin mo ito. Pirmahan mo, sabi niya. Inilapag ang folder sa kama. This is our marriage contract. Nakasaad dyan ang lahat ng kondisyon ng ating pagsasama. Binuklat ni Sheena ang mga pahina. Ang nakasulat doon ay hindi mga salita ng pag-ibig, kundi mga legal na tuntunin. Hiwalay na ari-arian. Confidentiality clause. At ang pinakamasakit sa lahat, Article 3. The husband and wife will maintain separate bedrooms and private lives. Para saan pa ito? Mahinang tanong ni Sheena. Nakuha mo na ang gusto mo. This is to ensure there are no misunderstandings. Sagot ni Alexis. Ang mukha ay blanco pa rin. You are my wife in name. You will perform your duties, attend events with me, smile for the cameras, and be the perfect Mrs. Montreal. In exchange, your family is safe. That is the deal. Nothing more, nothing less. Pagkasabi noon, tumalikod na siya at lumabas ng silid. Isinara ang pinto sa likuran niya. Ang tunog ng pagsara ng pintong yon ay tila isang hatol. Kinabukasan, ang tanging nagbigay ng kaunting init sa malamig na paraiso ni Sheena ay ang pagdating ng kanyang pinsan na si Isabela. Sheena naman na, sigaw nito, at niyakap siya ng mahigpit. Pinsan, kamusta ka na? Sobra akong nag-alala sa'yo. Sa yakap ni Isabela, doon lang muling nakaramdam ng pamilyar na kalinga si Sheena. Nagsimula siyang umiyak sa balikat nito. Shh, tahan na, sabi ni Isabela habang hinahaplos ang kanyang likod. Nandito lang ako, hindi kita pababayaan. Anong ginawa sa'yo ng demonyong yun? Ikinuwento ni Sheena ang lahat. Ang kasunduan, ang malamig na pakikitungo ni Alexis, ang pakiramdam ng pag-iisa. Si Isabela ay nakinig ng mabuti. Ang mukha ay nagpapakita ng awa at galit para kay Alexis. Walang kaluluwa ang taong yun, sabi ni Isabela. Pero magpakatatag ka, pinsan, para sa pamilya mo. At tandaan mo, palagi akong nandito sa tabi mo. Ako ang kakampi mo dito. Ang mga salita ni Isabela ang naging tanging lakas ni Sheena sa mga sumunod na araw. Isang gabi, hindi makatulog si Sheena. Nagpa siyang bumaba para kumuha ng isang basong tubig. Ang buong mansyon ay tahimik. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang silid, napadaan siya sa library. Bahagyang nakabukas ang pinto. Sumilip siya sa loob. Doon, nakita niya si Alexis. Nakatayo siyang mag-isa sa harap ng isang malaking bintana na gawa sa salamin. Nakatalikod. Hawak niya ang isang baso ng alak. Hindi siya ang aroganteng CEO na kilala ni Sheena. Sa liwanag ng buwan na tumatama sa kanya, ang kanyang anyo ay nagpapakita ng isang bagay na hindi pa niya nakikita dati. Kalungkutan. Isang malalim at mabigat na kalungkutan. Napatitig si Sheena. Sino nga ba talaga ang lalaking ito
sa likod ng kanyang maskara ng kapangyarihan. Bumalik siya sa kanyang silid. Ang isip ay gulong-gulo. Humiga siya sa kama, ngunit ang imahe ni Alexos na nag-iisa ay hindi maalis sa kanyang isipan. Ang awa at pagtataka ay nagsimulang pumalit sa kanyang galit. At dahil sa pagkalitong yon, muli na namang tumulo ang kanyang mga luha. Niyakap niya ang unan at umiyak ng walang tunog. Inilalabas ang lahat ng bigat na kanyang nararamdaman. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Natigilan si Sheena at mabilis na pinunasan ang kanyang mga luha. Si Alexos ay nakatayo sa may pintuan. Ang mukha ay hindi mabasa sa dilim. Nagkatitigan sila sa loob ng ilang segundo ng katahimikan. Inaasahan ni Sheena na may sasabihin itong masakit o malamig. Ngunit wala siyang sinabi. Dahan-dahan siyang lumakad papasok. Inilapag niya ang isang baso ng maligamgam na gatas sa bedside table. Hindi pa rin siya nagsalita. Tumingin lang siya kay Sheena saglit. Isang tingin na hindi maintindihan ni Sheena. Bago siya tumalikod at tahimik na lumabas ng silid, isinarang muli ang pinto. Naiwan si Sheena na nakatitig sa baso ng gatas. Ang puso niya'y naguguluhan at tumitibok ng mas mabilis kaysa kanina. Hindi ginalaw ni Sheena ang baso ng gatas. Kinabukasan, naroon pa rin ito sa bedside table, hindi nabawasan. Ngunit ang epekto ng simpleng gesturang yon ay nanatili sa kanya buong umaga. Ito ang unang pagkakataon na may ginawa si Alexos na hindi nakasulat sa kanilang kontrata. Isang maliit na bagay na walang lohikal na dahilan. At dahil doon, nagsimulang magbago ang lahat. Ang mga hapunan nila ay nanatiling tahimik, ngunit hindi na ito ang dating nakakabinging katahimikan na puno ng tensyon. Ngayon, may halong pag-aabang. Isang gabi, habang kumakain sila ng sinigang na paborito niya, nagsalita si Alexos. Masarap. Natigilan si Sheena. Ang kutsara niya'y nasa ere. Tumingin siya kay Alexos, naghihintay ng kasunod ng isang biro o insulto. Ngunit wala. Nakatingin lang ito sa kanyang plato. Masarap ang luto mo. Ulit niya, mas mahina sa pagkakataong ito. Hindi niya napigilan ng isang maliit na ngiti na sumilay sa kanyang mga labi. Sa salamat. Iyon lang. Ngunit ang simpleng papuring iyon ay tila isang maliit na sinag ng araw na tumagos sa madilim niyang mundo. Nagsimula na ring magbago ang kanilang routine. Dati, nauuna itong umalis at huling umuuwi. Ngayon, madalas ay hinihintay na siya nito sa hapagkainan bago magsimulang kumain. Minsan, tinatanong siya nito kung kumusta ang araw niya. Mga simpleng tanong na may simpleng sagot, ngunit para kay Sheena, ang mga ito ay malalaking hakbang palayo sa malamig na kasunduan nila. Isang hapon, habang nagdidilig ng mga halaman sa hardin, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Tumakbo si Sheena papasok ng bahay, basang-basa. Kinagabihan, naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang katawan at ang pananakit ng kanyang ulo. Nilagnat siya. Humiga siya sa kama, nanginginig sa ginaw, at ipinikit ang kanyang mga mata. Iniisip na lilipas din ito. Nagising siya sa pagdampi ng isang malamig na bagay sa kanyang noo. Iminulat niya ang kanyang mga mata. Si Alexos ay nakaupo sa gilid ng kanyang kama. Inaalis ang isang basang bimpo mula sa kanyang noo. Anong ginagawa mo dito? Hirap niyang tanong. Mataas ang lagnat mo, sabi nito. Ang boses ay seryoso at walang emosyon. Ngunit ang kanyang mga kilos ay nagpapakita ng ibang bagay. Nakakunot ang noo nito habang isinasawsaw muli ang bimpo sa isang palanggana ng tubig. Tumawag ka na lang sana ng katulong, sabi ni Sheena. They're all asleep at hindi nila alam ang gagawin, sagot niya.
Maingat niyang inilagay muli ang bimpo sa noo ni Sheena. Ang kanyang pagdampi ay magaan at hindi nagmamadali. Buong gabi, hindi umalis si Alexus sa kanyang tabi. Siya ang nagpalit ng bimpo. Siya ang nagpainom sa kanya ng gamot. At siya ang nagbantay sa kanya. Sa isang sandali, sa pagitan ng pananaginip at paggising, narinig ni Sheena ang sarili niyang bumubulong. "Mama." Naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang kamay. "Shh! Nandito lang ako," narinig niyang sagot ni Alexus. Sa init ng kanyang palad, nakatulog muli si Sheena ng mahimbing. Kinabukasan, magaan na ang kanyang pakiramdam. Gising na siya nang pumasok si Alexus na may dalang tray ng lugaw at gamot. "Kumain ka," sabi nito. Habang kumakain, hindi napigilan ni Sheena na magtanong, "Bakit mo to ginagawa?" Tumingin sa kanya si Alexus. Sa pagkakataong ito, ang mga mata niya ay hindi malamig. May nakita siyang bakas ng kalungkutan doon, ang parehong kalungkutan na nakita niya sa library. "Noong bata ako," nagsimula siyang magkwento, "ang boses ay mahina. Palagi akong mag-isang nagkakasakit. Laging busy ang mga magulang ko sa negosyo. Natutunan kong alagaan ang sarili ko." Huminto siya saglit, tila may inaalalang masakit. "Ayokong maranasan ng iba ang pakiramdam na yon." Ito ang pinakamahabang narinig ni Sheena mula sa kanya na hindi tungkol sa negosyo o sa kanilang kasunduan. Isang maliit na piraso ng kanyang pagkatao. Isang bitak sa pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili. Naramdaman ni Sheena ang pagtibok ng kanyang puso. Nang gabing iyon, maaga siyang natulog. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi, nagising ang kanyang diwa. Naramdaman niyang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Hindi siya gumalaw. Nagkunwari siyang tulog. Narinig niya ang mga yabag na papalapit sa kanyang kama. Naramdaman niya ang presensya ni Alexus na nakatayo sa kanyang tabi. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, naramdaman niya ang isang napakagaang pagdampi sa kanyang pisngi. Dahan-dahan itong inalis ang isang hibla ng buhok na nakaharang sa kanyang mukha. Ang kilos na yon, na puno ng delikadesa, ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Pagkatapos, narinig niya itong bumulong. Ang mga salita ay napakahina, halos hangin na lamang. Hindi niya naintindihan ang lahat, ngunit sapat na ang kanyang narinig para magdulot ng kuryente sa kanyang buong katawan. Sana. Hindi na niya narinig ang kasunod. Umalis ito ng kasing tahimik ng kanyang pagdating. Naiwan si Sheena, nagising sa dilim. Ang puso niya'y kumakarera. Ang kanyang isip ay sumisigaw na isa itong pagkakamali. Ngunit ang kanyang puso ay nagsisimula ng umasa. Ang mga sumunod na araw ay tila isang panaginip para kay Sheena. Ang mga pader ng mansyon ay hindi na kasing lamig ng dati. Ang mga hapunan nila ay napupuno na ng mga kwentuhan, mga maliliit na bagay tungkol sa kanilang araw, mga alaala mula sa kanilang pagkabata. Nalaman niyang paborito pala ni Alexus ang mga lumang pelikula at natakot ito sa mga butiki noong bata pa siya. At si Alexus, sa unang pagkakataon, ay nakita ang tunay na ngiti ni Sheena. Isang nangiti na hindi pilit, isang nangiti na umaabot sa kanyang mga mata. Ang pag-asa sa puso ni Sheena ay lumago. Baka sakali, sa kabila ng kanilang masamang simula, ay mayroon palang tsansang maging totoo ang lahat. Baka ang kasunduang ito ay isa lamang kakaibang daan patungo sa tunay na pagmamahal. Isang umaga, habang nag-aayos sila para sa isang charity event na kanilang dadaluhan, pumasok si Alexus sa silid ni Sheena. "Sheena," sabi niya, at sa unang pagkakataon, tinawag siya nito sa pangalan niya nang walang anumang formalidad. "Pwede bang pakikuha ng isang folder sa opisina ko? Kulay blue ito.
nakapatong sa maliit na mesa sa tabi ng bintana. Nakalimutan kong dalhin. Sige, sagot ni Sheena. Ang puso niya'y natutuwa sa simpleng pakiusap na yon. Isa itong tanda ng tiwala. Pumasok siya sa opisina ni Alexus. Ang lugar na dati nagdulot sa kanya ng takot ay ngayon ay pamilyar na. Ngunit habang papalapit siya sa mesa, naramdaman pa rin niya ang kaunting pag-aalangan. Ito pa rin ang sentro ng kapangyarihan ni Alexus, ang kaharian nito. Nakita niya ang asul na folder, ngunit sa kanyang pag-abot, aksidenteng nasagi ng kanyang siko ang isang maliit na kahon na nakapatong sa gilid ng mesa. Nahulog ito sa sahig, bumukas, at kumalat ang mga laman nitong papel. Naku, bulong niya sa sarili. Agad siyang yumuko para pulutin ang mga ito. Ngunit habang isa-isa niyang inaayos ang mga papel, isang pamilyar na letterhead ang pumukaw sa kanyang atensyon. Ang logo ng kumpanya ng kanyang ama. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Isa-isang tiningnan ni Sheena ang mga dokumento. Naroon ang mga financial statements ng kanilang kumpanya. Naroon ang mga kopya ng kanilang mga utang. At naroon ang orihinal na kasulatan ng pautang mula kay Mr. Z. Ang parehong kasulatan na nagpabagsak sa kanilang mundo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat niya ang huling pahina ng kontrata. Sa ilalim, sa espasyo para sa pirma ng nagpautang ay may isang pangalan. Isang pirma na sa mga nakalipas na araw ay nagsimula nang maging pamilyar sa kanya. Alexus Montreal. Nahirapan siyang huminga. Hindi maaari. Paulit-ulit niyang tiningnan ang pirma, umaasang nagkakamali lang siya ng basa. Ngunit malinaw na malinaw ito. Si Alexus ang may-ari ng utang. Si Alexus ang dahilan ng kanilang pagbagsak. Si Alexus ay si Mr. Z. Pinsan, anong nangyayari dito? Isang boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Paglingon niya, nakatayo sa may pinto si Isabella. May dalang isang tray ng juice. Isabella? Halos hindi makapagsalitang sabi ni Sheena. Nakita ni Isabella ang mga papel na nakakalat sa sahig at ang gulat sa mukha ni Sheena. Lumapit siya at yumuko. Ano to? Kinuha niya ang kontrata. Del Rosario Enterprises. Mr. Z, teka. Nanlaki ang mga mata ni Isabella habang tinitingnan ang pirma. Tumingin siya kay Sheena na may pag-aalala. Hindi ba't ito ang pirma ni Sir Alexus? Ang tanong ni Isabella, ang huling tulak na kailangan ni Sheena para mahulog sa bangin. Tumango siya, hindi makapagsalita, habang ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ibig sabihin, bulong ni Isabella, siya ang gumawa ng lahat ng ito. Sa sandaling iyon, lahat ng magagandang alaala na nabuo nila sa mga nakalipas na linggo ay bumalik kay Sheena. Ngunit ngayon, ang mga ito ay may lason. Ang gatas na dinala nito nung umiiyak siya. Ang papuri sa kanyang sinigang. Ang pag-aalaga nito noong nilagnat siya. Ang malumanay na pag-aalis ng buhok sa kanyang mukha. Lahat ay kasinungalingan. Hindi yon kabaitan. Iyon ay kalkulasyon. Bawat kilos, bawat salita ay bahagi ng isang masalimuot na plano para makuha siya. Hindi siya minahal. Pinlano siya. Ikinulong siya. Ang sakit na naramdaman niya ay higit pa sa galit. Ito ay isang pagwasak. Ang pag-asang nagsimulang tumubo sa kanyang puso ay binunot mula sa ugat at sinunog hanggang maging abo. Napaupo si Sheena sa sahig sa gitna ng mga piraso ng papel na naglalaman ng katotohanan ng kanyang pagkakanulo. Wala na siyang marinig, wala na siyang makita. Ang tanging nararamdaman niya ay ang sakit ng pagiging isang laruan sa kamay ng lalaking sinimulan na niyang pagkatiwalaan. Biglang bumukas ang pinto. Sheena, nakuha mo na ba?
Natigilan si Alexus. Nakita niya si Sheena na nakaupo sa sahig. Nakita niya ang mga dokumento na nakakalat. Nakita niya ang ekspresyon sa mukha nito at ang ngiti na handa na sanang sumilay sa kanyang mga labi ay biglang naglaho, napalitan ng pagkabigla at unti-unting pagkatanto. Ngumiti siya, hindi alam na kalalakad lang niya papasok sa mga guho ng mundong sinubukan niyang buuin. Pumasok si Alexus sa kanyang opisina na may isang nangiti sa kanyang mga labi. Ini-imagine na niya kung gaano kaganda si Sheena sa suot nitong damit para sa event mamaya. Sa mga nakalipas na araw, nasilayan niya ang mga ngiti nito, narinig ang mga tawa nito, at sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, naramdaman niyang ang mansyon niya ay naging isang tahanan. Ang lahat ay umaayon sa kanyang plano. Isang plano na nagsimula sa isang kasinungalingan, ngunit umaasa siyang magtatapos sa isang katotohanan. Ngunit ang nangiti sa kanyang mga labi ay unti-unting naglaho nang makita niya ang tanawin sa kanyang harapan. Si Sheena nakaupo sa sahig. Si Isabela nakatayo sa tabi nito na may itsura ng pag-aalala. At sa sahig, nakakalat na parang mga basag na piraso ng salamin, ay ang mga dokumentong magpapatunay sa kanyang pinakamalaking kasalanan. Ang kanyang mundo, ang perpektong mundong maingat niyang binuo, ay gumuho sa isang iglap. Sheena, nasabi niya, ang boses niya ay halos hindi lumabas. Dahan-dahang itinaas ni Sheena ang kanyang tingin. Ang mga mata nito, na kahapon lang ay puno ng namumuong pagtingin, ay ngayon ay nagliliyab sa galit at sakit. Isang galit na tumusok ng direkta sa kaluluwa ni Alexus. Sheena, let me explain. Mabilis niyang sabi. Humahakbang palapit. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Sheena. Ipaliwanag? Ano ang ipapaliwanag mo, Alexus? O dapat ba kitang tawaging Mr. Z? Ang bawat salita ay isang sampal. Bawat bigkas ng pangalan na yon ay isang saksak. Ginawa ko ang lahat ng ito dahil sa'yo. Para sa'yo. Desperado niyang sabi. Ito ang katotohanan. Ang baluktot niyang katotohanan. Para sa akin? Tumayo si Sheena. Ang boses niya ay nanginginig sa galit. Sinira mo ang pamilya ko para sa akin? Pinilit mo akong pakasalan ka para sa akin? Ginawa mo akong bilanggo sa sarili kong buhay para sa akin. Hinawakan niya ang dibdib niya na para bang sinusubukang pigilan ang puso niyang sumabog. Pag-ibig ba ang tawag dito? O pagnanasa na makontrol ang lahat? Ang tanong na yon ay tumama kay Alexus ng mas malakas kaysa sa anumang suntok. Dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang may katotohanan sa sinabi nito. Ang pag-ibig niya ay may halong takot, at ang takot niya ay nag-ugat sa pagnanasang makontrol ang lahat para hindi na siya muling maiwan. Hindi mo maiintindihan, sabi niya. Ang boses niya ay basag na. Minsan na akong nagmahal, ibinigay ko ang lahat. At sa huli, iniwan din ako dahil wala na akong maibigay na pera. Ginamit lang ako. Sa unang pagkakataon, ipinakita niya kay Sheena ang kanyang kahinaan. Ang sugat na pilit niyang itinatago. Nang makilala kita, natakot ako. Natakot akong baka kapag nalaman mo kung sino talaga ako, itataboy mo rin ako. Kaya ginamit ko ang tanging paraan na alam ko para manatili ka sa tabi ko. Inaasahan niya ang kaunting awa, kaunting pag-unawa. Ngunit ang nakita niya sa mga mata ni Sheena ay lalo pang pagkasuklam. Kaya ang solusyon mo ay gawin sa iba ang ginawa sa'yo? Sirain ang pamilya ko para lang hindi ka masaktan. Umiling si Sheena. Ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos sa kanyang mga pisngi. Hindi yan pag-ibig, Alexus. Kasakiman yan.
Hinubad niya ang kumikinang na singsing sa kanyang daliri. Ang simbolo ng kanilang kasunduan. Ang simbolo ng pag-asang minsan niyang naramdaman. Ibinato niya ito sa kanya. Tumama ito sa dibdib ni Alexus bago bumagsak sa sahig na marmol. Ang tunog ng pagbagsak nito, isang maliit, malamig na kalansing, ay ang pinakamatapang na tunog na narinig ni Alexus sa buong buhay niya. Ito ang tunog ng pagtatapos. Tumingin si Sheena ng diretso sa kanyang mga mata. Ang boses niya ngayon ay kasing lamig ng yelo. Ang kasal na ito ay isang kasinungalingan at tapos na ako. Pagkasabi noon, tumalikod siya. Si Isabela ay sumunod sa kanya, nag-aalok ng suporta na mabilis namang niyakap ni Sheena. Naiwan si Alexus na nakatayo, mag-isa, sa gitna ng kanyang magarang opisina, nakatingin sa maliit na singsing na nasa sahig. Nakuha niya ang babaeng pinapangarap niya. Ngunit sa proseso, nawala niya ang lahat ng pagkakataon na tunay siyang mahalin nito. Tumakbo si Sheena. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang makalayo. Makalayo sa mansyon na naging kulungan niya. Makalayo kay Alexus, ang lalaking sumira sa kanya. Si Isabela ang humawak sa kanyang braso. Ginagabayan siya palabas ng bahay. "Sheena, sa akin ka na muna tumuloy," sabi nito. Ang boses ay puno ng pag-aalala. "Huwag kang mag-alala, hindi kita iiwan." Ang mga salitang iyon ang tanging lubid na kinakapitan ni Sheena habang siya'y nalulunod sa dagat ng sakit. Ang kanyang pinsan, ang kanyang matalik na kaibigan, ang tanging taong natitira sa kanya na mapagkakatiwalaan niya. Nang makarating sila sa apartment ni Isabela, ibinuhos ni Sheena ang lahat. Ang bawat luhang pinigilan niya sa harap ni Alexus ay ngayon ay malayang bumuhos. Niyakap niya si Isabela, ang katawan niya'y nanginginig sa bawat hagulgol. "Paano niya nagawa sa akin to, Isabela?" tanong niya sa pagitan ng mga hikbi. "Pinaniwala niya ako. Nagsimula na akong mahulog sa kanya." "Shh, tahan na," sabi ni Isabela, hinahaplos ang kanyang buhok. Kasalanan niya ang lahat. Isa siyang halimaw. Patuloy na inalo ni Isabela si Sheena. Pinainom ng tsa at pinaupo sa sofa. Habang unti-unting kumakalma si Sheena, napansin niya ang isang bagay. Isang malamig na ngiti ang dumaan sa mga labi ni Isabela. Isang ngiti na agad ding nawala. Ngunit nakita ito ni Sheena. "Alam mo, pinsan," nagsimulang magsalita si Isabela. Ang boses ay biglang naging iba. Hindi na ito ang malambing na boses na nakasanayan niya. Mayroon itong talim. Nakakatawa. Di ba? Kung paano ang isang matalinong tao na tulad mo ay naging ganito katanga. Natigilan si Sheena. "Anong ibig mong sabihin?" Tumayo si Isabela at nagsimulang maglakad-lakad sa sala. Ang kanyang mga kilos ay tila isang artista sa entablado. "Akala mo ba aksidente ang lahat? Na nagkataon lang na nakita mo ang mga papel na yon?" Isang malamig na takot ang gumapang sa puso ni Sheena. Mas masahol pa sa naramdaman niya kanina. Anong sinasabi mo?" Humarap si Isabela sa kanya. Ang mukha ay wala ng bakas ng awa. Ang naroon na lang ay isang matagal nang itinagong inggit at tagumpay. "Sino sa tingin mo ang nagsabi kay Alexus na malapit nang bumagsak ang kumpanya ninyo?" Parang binuhusan ng nagyayelong tubig si Sheena. "Hindi. Sino sa tingin mo ang nagmungkahi sa kanya ng ideya na pakasalan ka bilang kabayaran?" "Hindi." "At sino sa tingin mo?" Lumapit si Isabela at yumuko sa harapan niya. Ang muka'y ilang pulgada na lang ang layo. Ang sinadyang maglagay ng kahon na yon sa gilid ng mesa, alam na darating ka at hindi mo sinasadyang matatabig yon. "Hindi. Hindi. Hindi." Ang salitang hindi ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Sheena. Ngunit ang katotohanan ay nakatitig sa kanya. Masakit at hindi maikakaila. Ang kanyang pinsan,
ang kanyang kakampi. Bakit? Ito na lang ang tanging salitang nagawa niyang ibulong. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Isabela. Bakit ahit? Dahil mahal ko si Alexus, mahal na mahal. At habang ako, na laging nasa tabi niya, ay hindi niya pinapansin. Ikaw na bigla na lang sumulpot ay nakuha ang lahat ng atensyon niya. Tumayo siya ng tuwid. Ang plano ko ay simple lang. Itutulak kita sa kanya. Hahayaan kong masira ka sa isang kasal na walang pag-ibig. At kapag iniwan mo na siya, sino sa tingin mo ang pupuntahan niya para maghanap ng aliw? Sino ang magiging tagapunas ng luha niya? Ako. Tinitigan ni Sheena si Isabela. Ngunit ang mukha na nakikita niya ay hindi na ang mukha ng kanyang pinsan. Isa itong estranghero, isang ahas. Ang sakit na naramdaman niya mula sa pagkakanulo ni Alexus ay napakatindi. Ngunit ito ay isang bagay na mas malalim, mas personal. Inagaw ni Alexus ang kanyang kalayaan. Inagaw ni Isabela ang kanyang tiwala. Wala nang natira, wala nang kakampi, wala nang masisilungan. Siya ay lubos na nag-iisa. Dahan-dahang tumayo si Sheena. Wala nang luha sa kanyang mga mata. Ang sakit ay napalitan ng isang blangkong pakiramdam, isang manhid na katahimikan. Naglakad siya papunta sa pinto. Saan ka pupunta? Tanong ni Isabela. May bakas ng pag-aalala sa boses. Marahil ay natanto na masyado siyang nagpadalos-dalos. Hindi lumingon si Sheena. Hinawakan niya ang doorknob. Tapos na ang laro mo, Isabela, sabi niya. Ang boses ay walang emosyon. Wala ka ng epekto sa akin. Lumabas siya ng apartment at isinara ang pinto. Habang naglalakad siya sa pasilyo, kinuha niya ang kanyang cellphone. Tiningnan niya ang mga missed calls mula kay Alexus. Tiningnan niya ang mga text message mula sa kanyang mga magulang. Pagkatapos, pinatay niya ito. Ibinulsa niya ang walang buhay na piraso ng teknolohiya at nagpatuloy sa paglalakad. Papalayo sa lahat, patungo sa kawalan. Ang gabi ay bumabalot sa paligid niya at sa unang pagkakataon, hindi siya natakot sa dilim. Dahil ang dilim ay nasa loob na niya. Lumipas ang mga linggo, ngunit para kay Alexus, ang oras ay huminto noong araw na umalis si Sheena. Ang mansyon na dati niyang ipinagmamalaki ay naging isang malawak na bilangguan ng katahimikan. Ang bawat sulok ay sumisigaw ng isang pangalan. Sheena. Ang amoy ng hardin ay nagpapaalala sa kanya ng mga umagang nakikita niya itong nagdidilig ng halaman. Ang kusina ay nagpapaalala sa kanya ng lasa ng sinigang na niluto nito para sa kanya. Ang silid nito, na nananatiling hindi nagagalaw, ay isang monumento ng kanyang pinakamalaking pagkakamali. Araw-araw, hawak niya ang singsing na ibinato nito sa kanya. Isang malamig at walang buhay na piraso ng metal, isang perpektong simbolo ng pag-ibig na kanyang sinira. Ginamit niya ang lahat ng kanyang yaman at koneksyon para hanapin ito. Nag-hire siya ng mga pinakamagagaling na private investigator. Ngunit si Sheena ay tila naglaho na parang bula. Walang bakas, walang palatandaan. Na-realize ni Alexus na ang babaeng minamaliit niya noon dahil sa pagiging simple ay mayroon palang lakas ng loob na talunin ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Isang gabi, habang nakatayo sa parehong library kung saan siya unang nakita ni Sheena na nag-iisa, isang masakit na katotohanan ang tumama sa kanya. Kahit pamahanap niya si Sheena, ano ang sasabihin niya? Anong karapatan niyang humarap sa babaeng winasak niya kung siya pa rin ang parehong halimaw na gumawa nisyon? Ang paghahanap sa kanya ay walang saysay kung hindi niya muna hahanapin ang kanyang sarili. Kinabukasan ginawa ni Alexus ang isang bagay na hindi niya kailanman inakalang gagawin niya. Nagpunta siya sa bahay ng mga Del Rosario. Sinalubong siya ng ama ni Sheena sa may pinto. Ang mukha nito ay nagpapakita ng galit at pag-aalala. Anong ginagawa mo dito? Nasaan ang anak ko?
Hindi sumagot si Alexus. Yumuko lang siya. Isang malalim at magalang na pagyuko na hindi pa niya kailanman ginawa sa buong buhay niya. "Patawad po," sabi niya. Ang boses ay puno ng pagsisising hindi maitatago. Sa sala, sa harap ni Mr. at Mrs. Del Rosario, ikinuwento niya ang lahat. Ang kanyang mga kasinungalingan, ang kanyang panlilinlang, ang buong katotohanan sa likod ni Mr. Z. Hindi siya nagtira ng kahit anong detalye. Tinanggap niya ang bawat masasakit na salita at bawat galit na tingin na ibinato sa kanya. Pagkatapos, inilapag niya ang isang folder sa mesa. "Ibinabalik ko po sa inyo ang Del Rosario Enterprises," sabi niya. "Walang anumang kondisyon. Ang lahat ng utang ay bayad na. Ang kumpanya ay sa inyo. Buong buo." Tumingin sa kanya si Mrs. Del Rosario. Ang mga mata ay puno ng luha. "Akala mo ba mabibili mo ang kapatawaran namin?" Umiling si Alexus. "Hindi po. Alam kong hindi. Walang anumang salapi o kumpanya ang kayang bumura sa sakit na idinulot ko sa inyo at sa anak ninyo. Ginagawa ko po ito dahil ito ang tama." Bumalik siya sa kanyang opisina, ngunit hindi para magtrabaho. Tinawag niya ang kanyang mga abogado at ang ilang staff na tumulong sa kanya sa masalimuot na plano laban sa mga Del Rosario. "You're all fired," malamig niyang sabi. Isa itong simbolikong kilos. Pinuputol niya ang lahat ng koneksyon sa kanyang dating pagkatao. Pagkatapos, tinawagan niya ang private investigator na hinayre niya. "I want you to stop looking for Sheena," sabi niya. "Instead, I want you to investigate someone else, Isabella Fuentes." Pagkalipas ng ilang araw dumating ang resulta. Inilatag ng investigador sa kanyang mesa ang mga kopya ng phone records, mga tawag sa pagitan ni Isabella at ng isa sa mga tauhan niyang sinisante, mga linggo bago pa man niya unang makilala si Sheena. Ang lahat ng ebidensya ay naroon. Hindi lang siya ang may kasalanan. May isang ahas na tumulong magtanim ng lason. Habang tinitingnan niya ang mga papel, ang kanyang puso ay lalong napuno ng sakit para kay Sheena. Hindi lang pala siya ang nagtaksil dito, pati ang taong pinagkakatiwalaan nito ng lubos. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang unregistered number. Sinagot niya ito. "Hello? Hello, si Sir Alexus Montreal po ba ito?" Tanong ng isang boses ng lalaki mula sa kabilang linya. Tila isang matandang mangingisda base sa punto nito. "Yes, who is this?" "Nako, pasensya na po sa abala, sir. Nakita ko po kasi yung anunsyo ninyo sa dyaryo. Yung tungkol sa nawawala ninyong asawa. May larawan po kasi." Napaupo ng tuwid si Alexus. Ang puso niya'y biglang kumabog nang napakabilis. "May isang babae po kasi dito sa aming probinsya sa Batangas. Kamukhang-kamukha po niya yung nasa litrato." Ang hangin sa Batangas ay maalat at sariwa, isang bagay na matagal nang hindi nalalanghap ni Sheena. Sa loob ng ilang buwan, namuhay siya ng simple sa isang maliit na bayan sa tabi ng dagat. Ipinag-upit niya ang kanyang buhok at gumamit ng ibang pangalan. Nakahanap siya ng trabaho bilang isang waitress sa isang maliit na kainan na paborito ng mga lokal na mangingisda. Araw-araw, pinapanood niya ang pagsikat at paglubog ng araw. Pinapanood niya ang mga alon na humahampas sa dalampasigan. Isang walang sawang pagdating at pag-alis na parang paghugas sa lahat ng sakit ng nakaraan. Dito, sa katahimikan at simpleng buhay, unti-unti niyang binubuo muli ang kanyang sarili. Hindi na siya ang Sheena na dating ngumingiti para pagtakpan ng lungkot. Hindi na rin siya ang Sheena na puno ng galit. Ang Sheena ngayon ay payapa, tahimik, ngunit matatag. Natututunan niyang ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa pagganti, kundi sa pagpapatawad sa sarili at sa pagtanggap na may mga bagay na hindi na niya kayang kontrolin. Isang maaliwalas na hapon,
Habang nagpupunas siya ng mga mesa sa kainan, isang pamilyar na anino ang tumabon sa kanya. Alam mo, kahit kailan ay hindi bumagay sa iyo ang probinsya, pinsan. Natigilan si Sheena. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo doon si Isabela, nakasuot ng mamahaling damit at sunglasses, tila isang dayuhan sa simpleng lugar na yon. Ang kanyang mukha ay may halong inis at pagtatagumpay. Paano mo ako nahanap? Tanong ni Sheena. Ang boses ay kalmado. Wala na ang takot at gulat na inaasahan ni Isabela. May pera at koneksyon din ako, Sheena. Mayabang na sagot ni Isabela. At sa tingin mo ba hahayaan kong magtago ka na lang basta-basta pagkatapos ng lahat? Anong kailangan mo, Isabela? Ikaw, sagot nito. Lumapit sa kanya. Kailangan kong bumalik ka. Si Alexus, nag-aalala siya sa'yo. Halos mabaliw na siya sa kakahanap sa'yo. Hindi na niya ako pinapansin. Sa sinabi ni Isabela, naunawaan ni Sheena ang lahat. Hindi siya naparito para sa kapakanan ni Sheena, kundi para sa sarili niya. Gusto mong bumalik ako para umalis na siya sa buhay mo at bumaling sa'yo, di ba? Mahinahong sabi ni Sheena. Natigilan si Isabela sa direktang tanong. Oo, dahil sa'yo, nasisira ang lahat ng plano ko. Kung babalik ka lang at sasabihin sa kanya na ayaw mo na talaga sa kanya, baka sakaling makita na niya ako. Tinitigan ni Sheena ang kanyang pinsan. Dati, ang mga salitang ito ay sasaksak sa kanyang puso. Ngayon, ang nararamdaman na lang niya ay awa. Awa para sa isang babaeng binalot ng inggit at pag-ibig na nakakasakal. Tapos na ang laro mo, Isabela, sabi ni Sheena. Inuulit ang mga salitang binitawan niya nung huli silang magkita. Ngunit ngayon ay mayroon ng bigat at kapangyarihan. Wala ka ng epekto sa akin. Huwag kang magsalita na parang ang lakas-lakas mo, sigaw ni Isabela. Isa ka pa ring talunan. Tingnan mo ang sarili mo. Nagtatrabaho sa isang maruming kainan. Ito ba ang buhay na pinili mo? Ngumiti si Sheena. Isang tunay at payapang nangiti. Oo, sagot niya. Dahil dito, ako ang may hawak ng buhay ko. Hindi ikaw, hindi si Alexus. Ako lang. Ang nangiting iyon, ang kapayapaang iyon, ang tuluyang nagpabagsak sa kontrol ni Isabela. Wala na siyang bala. Wala na siyang kapangyarihan. Sa harap ng bagong Sheena, siya ang naging talunan. May halong galit at pagkabigo. Tumalikod si Isabela at mabilis na naglakad paalis. Magdusa ka dyan! Pahabol nitong sigaw. Pinanood lang siya ni Sheena hanggang sa mawala ito sa paningin. Huminga siya ng malalim. Inilalabas ang huling piraso ng nakaraan na bumabagabag sa kanya. Sa wakas, malaya na siya. Nagpatuloy siya sa kanyang ginagawa. Inaayos ang mga bulaklak sa maliit na vase sa bawat mesa. Ngunit nang lumingon siya, natigilan siya. Sa di kalayuan, sa labas ng kainan, nakatayo ang isang lalaki. Hindi ito galit. Hindi ito mayabang. Ang lalaking nakatayo doon ay payat. Ang kanyang mamahaling suit ay tila maluwag sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa at takot. Sa kanyang mga kamay, wala siyang dala. Walang bulaklak, walang regalo. Tanging ang sarili niya lang. Nakatayo doon si Alexus. At sa wakas, pagkatapos ng napakatagal na panahon, natagpuan na siya nito. Hindi gumalaw si Sheena. Hindi rin gumalaw si Alexus. Nanatili silang nakatitig sa isa't isa mula sa magkabilang dulo ng maliit na kainan. Ang distansya sa pagitan nila ay hindi lang ilang metro. Ito ay isang bangin na puno ng mga kasinungalingan at sakit. Ang ingay ng mga alon at ang hiawan ng mga naglalarong bata sa labas ay tila nawala. Ang mundo ay huminto para sa kanilang dalawa. Si Alexus ang unang gumawa ng hakbang, ngunit hindi palapit. Humakbang siya paatras, isang hakbang lang, isang senyales na hindi siya nandito para pilitin ang sarili niya. Isang senyales
ng paggalang sa espasyo ni Sheena. Ang simpleng kilos na yon ay nagsabi ng mas marami kaysa sa anumang salita. Lumabas si Sheena ng kainan at naglakad papunta sa dalampasigan. Sumunod si Alexus, ngunit pinanatili niya ang distansya sa pagitan nila. Huminto si Sheena malapit sa tubig, hinahayaan ang mga paa niya na abutin ng dulo ng mga alon. "Paano mo ako nahanap?" tanong niya, hindi lumilingon. "Isang mangingisda ang tumawag sa akin," sagot ni Alexus. Ang boses ay mahina. "Naglagay ako ng anunsyo sa mga dyaryo." Natawa ng bahagya si Sheena. Siyempre, gagamitin pa rin nito ang kanyang kapangyarihan at pera. "Hindi ako naparito para guluhin ka," mabilis na sabi ni Alexus, na para bang nabasa niya ang isip nito. "At hindi ako naparito para humingi ng tawad dahil alam kong wala akong karapatan." Doon na lumingon si Sheena. Ang nakita niya sa mukha ni Alexus ay isang bagay na hindi pa niya nakita dati. Kahinaan. Purong kahinaan. "Nalaman ko ang lahat, Sheena," sabi niya. "Tungkol kay Isabela, hawak ko ang ebidensya." Kinuha niya ang kanyang cellphone, ngunit hindi ito ibinigay kay Sheena. Ibinulsa niya itong muli. Pero hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga, alam kong hindi lang ako ang nanakit sa'yo. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ang boses ay puno ng pinagsisihan. "Ibinalik ko na sa mga magulang mo ang kumpanya. Ipinagtapat ko na sa kanila ang lahat. Inalis ko na sa trabaho ang lahat ng taong tumulong sa akin. Sinubukan kong ayusin ang lahat ng nasira ko, Sheena. Pero alam kong ang pinaka-nasira ko ay hindi kayang ayusin ng pera." Tinitigan niya ito sa mata. "Ang pinaka-nasira ko ay ikaw." Isang folder ang inilabas niya mula sa isang maliit na briefcase na dala niya. Ito ay manipis lamang. Inilapag niya ito sa buhangin, sa pagitan nilang dalawa. "Annulment papers," sabi niya. "Pinirmahan ko na. Kailangan na lang ng pirma mo. Pagkatapos nito, malaya ka na, Sheena. Tunay na malaya. Ito na lang ang tanging paraan na alam ko para maipakita sa'yo na nagsisisi ako." Hindi niya ito pinilit na kunin. Tumalikod siya, handa nang umalis. "Alexus." Huminto siya sa paglakad. "Totoo ba?" tanong ni Sheena. "Ang mga huling linggo, bago ko nalaman ang lahat. Ang pag-aalaga mo, ang mga kwentuhan. Totoo ba yon o bahagi pa rin ng plano?" Humarap siyang muli kay Sheena at sa pagkakataong ito, nakita ni Sheena ang mga luhang namumuo sa gilid ng kanyang mga mata. "Ang plano ko ay ang kasal," sagot niya. Ang boses ay basag. "Pero ang mahulog sa'yo, hindi yon kasama sa plano. Yun lang ang naging totoo sa lahat." Katahimikan. Dahan-dahang lumuhod si Sheena, ngunit hindi para kunin ang folder. Kinuha niya ang isang pirasong patpat at nagsulat sa basang buhanginan. Isang salita lang. "Simula." Pagkatapos tumayo siya. Pinulot niya ang folder, hindi para pirmahan, kundi para punitin ito. Piraso-piraso. Hinayaan niyang tangayin ng hangin ang mga kapirasong papel na parang mga puting ibong lumilipad palayo. Lumapit siya kay Alexus. Iniabot niya ang kanyang kamay. "Ako si Sheena del Rosario," sabi niya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Isa akong waitress sa isang maliit na bayan. Mahilig akong maglakad sa dalampasigan tuwing umaga." Hindi makapaniwala si Alexus. Tinitigan niya ang kamay ni Sheena. "Simulan natin ulit," sabi ni Sheena. "Sa tamang paraan. Walang kasinungalingan. Walang kontrata. Tayo lang." Nanginginig na iniabot ni Alexus ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Sheena. Ang init ng palad nito ay tila isang pangako. "Ako si Alexus Montreal," sabi niya. Ang mga luha ay tuluyan ng bumagsak. "At mahal na mahal kita." Hindi ito isang engkantadong pagtatapos. Alam nilang pareho na ang daan sa hinaharap ay hindi magiging madali. Ang tiwala, kapag nasira, ay kasing hirap buuin ng isang kastilyong buhangin.
Ngunit habang magkahawak kamay silang naglalakad, sa dalampasigan, sa ilalim ng papalubog na araw, alam nilang pareho na handa silang subukan. Dahil ang pag-ibig na sumisibol mula sa mga guho ng sakit, minsan ay ang siyang pinakamatibay sa lahat.